So, alalahanin po natin, may demerits po, yung mga hindi nakikinig, mga marshals, and mga lahat ng mga workers po. Mangyaring pasulat po yung group. So, kailangan katernikan po. So, naka-live daw tayo, international. Abot po ng langit. So, isang mapagpalang umaga. Amen. Parang hindi hampers ang sumagot. Hampers! Amen. Yun. Ito na ba? So, isang mapagpalang umaga. Amen. Kumusta po? Yung stay nyo ng ilang oras na? Ilang oras na ba kayo? So, isang mapagpalang umaga muli sa ating lahat. At ating babasahin po ang buong pinaka-verse po ng ating so sa Matthew po, chapter 5. Narinig ko kanina, may nagdi-discuss na. So, nag-advance. Verse 5, chapter 3. Start po natin ng chapter 3 to 12. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Verse 4. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Verse 5. Mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Amen. Verse 7. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Verse 8. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila ay ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Verse 11. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Verse 12, magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propeta na una sa inyo. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At napakapapalad po natin lahat dito dahil tayo ay dinala ng Diyos sa lugar na to, ligtas at nag-enjoy po sa nature, sa creation mismo ng Diyos. Kaunti lang pa lang ang na-alter at makikita po natin yung bundok ngayon ay tatawirin natin mamaya. Amen. 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 Hindi kayo excited, ha? So, mountain climbing, di ba? But does not that mean literal mountain climbing. Spiritual mountain climbing. Iyatan ako ang message. Nasaan, Pastor? Nakalagay. Ito. Kapatid, may mga tanong ako. Sino yung masaya ngayon? Amen. At bakit kayo masaya? Yan ang tanong. Nakapunta ng ligtas? May narinig ako, nakita ko yung crush ko. Ha? Dahil hindi ako maghuhugas ng pinggan 3 araw,
Hindi mo kayo ligtas. Maghugas kayo ng pinggan. Dahil ligtas na ako. Dahil hindi ko maririnig ang boses ng nanay ko, bakit kaya ang isang tao ay masaya? O nagiging masaya? Siyempre, kadalasan may mga social media, di ba? Ewan ko kung naihiba yun o kinikilig talaga. May mga kaibigan daw. Minsan nga, pataas na pa ng kaibigan eh. Pati hindi kilala kaibigan. Ano pa? In love? In lababo? In lubi? In love? Siyempre, paging with honors. Kasi ako horror eh. With honors. Ano ba yan? With highest honor. Ano pa ba yan? Higher? Highest. Baka perfect na yan. Pati physical education. Hindi ba? Hindi kasama sa computation yun. Siyempre, yung mga iba, sinasabi niya may personal growth. Masaya ang tao? Ano pa yun? Siyempre, pag maraming pera, di ba? Sinong malungkot na maraming pera dyan? Masaya, malungkot? Ano? Masaya, di ba? Siyempre, pag mahaba ang, sabi ng mahabang, nagiging maganda daw, di ba? Pag may bumati na, uy, ang ganda-ganda mo ngayon, mag-ingat kayo doon dahil kahapon, pangit kayo. Pag sinabing, lalo kang gumaganda, gumagwapo, ibig sabihin, dati ka ng gwapo. Maganda, di ba? Masaya? Ano ba? Ano pa yung mga kinasasaya natin? Siyempre, pag nare-recognize tayo, di ba? Sabihin man natin, yung iba ay, hindi naman papansin, pero pag nare-recognize ka, nagiging masaya. Pero ang lahat ng bagay na ito ay for external lang naman. External, at ang kasiyahan na yan ay lumilipas. Tama po ba? Maaaring masaya ka ngayon, mamayang hapon, malungkot. Pagkatapos mo ng sumaya ay, nakita mo kasi yung ayaw na ayaw mo makita, ay lumungkot ka kaagad. Puro mga external na bagay lamang po ito. Tama po ba? Kapag daw ay pabor ang pagkakataon o pumapabor sa atin ang pagkakataon, ang tao ay naging masaya. Masaya ako dahil nakamit ko yung gusto ko. Masaya ako dahil ako'y nare-recognize. Masaya ako dahil in lababo. O mayroon akong na-achieve sa buhay. Pero mga external na bagay lamang po ito. Yun ang kaisipan. Ang focus po natin ngayon sa ng chapter 5. Ang sabi po dito, paano ng mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Happy are those who know they are spiritually poor. The kingdom of heaven belongs to them. Parang nalungkot. Parang nalungkot. Masaya ka dahil pabor nga po yung pagkakataon. Pero posible ba kaya na maging masaya ka maski hindi pabor yung pagkakataon? Kung hindi umaayon ang pagkakataon, magiging masaya pa ba tayo? O hindi? Sigurado kayo ha? Even yung circumstances po ay talagang hindi maayon sa atin. Mga kapatid, ang totoo na kasiyahan ay hindi nakabase sa perfect circumstances o pabor sa atin na pagkakataon. Ano ang sabi po ng Biblia? Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Nakabase po sa tamang attitude. Attitude. Kaya nga, be attitude. So, tamang attitude. Tama po ba?
Amen. Alam ko, naranasan lang, especially sa mga nakakilala na po sa Panginoon. Kaya yung pagkakataon, yung time, whatever happening, hindi man ito pabor, masaya ka. Bakit? Kasi yun ang tama. At yun ang tinuturo po ng salita ng Diyos. Kaya nga po nakalagay sa blessed. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Kung sinabi mo mapalad ka, mapalad. Mapalad ang mga nakahapis, mapalad ang mapagkumbaba, mapalad ang mga nagmimithing patupad ang kalooban ng Diyos. Puro mapalad ang sinabi po dito. Ano po ibig sabihin ng mapalad? Pwede natin sabihin itong masaya. Mapalad ka nga eh. Di ba? May mapalad ba na malungkot? Parang kayo yata yun na. May mapalad ba na nagluluksa? Andiyan pa ba kayo? Yes! Piruin mo, pinipersecute ka na, mapalad ka pa rin. Amen. Di ba? Bawat nakalagay po dito ay mapalad. At pwede natin sabihin, masaya. So, lalagyan po natin instead na mapalad, masaya ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Happy are the poor in spirit for the kingdom of heaven. For the kingdom of heaven ay sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Parang pag sinabi mo pang kasi nakalagay rito aba o poor. Ano pong pumapasok po sa ating isipan? Pag sinabi po nating ikaw ay aba, at hindi yata familiar yung word na aba sa inyo, poor. Ano pong nasa isip natin? Kawawa. O pag sinabi mong aba ay wala nang kasiyahan o malungkot. Tama po ba? Pagka ba sinabi mong ikaw ay mahirap o poor, wala na bang kasiyahan ng tao na yon? So, ibig sabihin pag mayaman ay masaya? Tingnan nyo nga yung mga mayayaman. Sino bang mga mayayaman dito? Hindi rin po. Hindi po yun assurance eh. Hindi po yun magsasabi na ikaw o sabi natin ng mga mayayaman ay masaya. Di pa nga sa drama nga, sino pa yung mga mayayaman, sino pa yung mga lulungkot. So, hindi po yun. Ibig sabihin na pag ikaw ay mahirap, ay puro kalungkutan na lang. O hindi naman po ibig sabihin na ikaw ay masaya, ay puro kasiyahan na lang. Ano po ba tinuturo ng ating Panginoong Hesus about sa true happiness? Sinasabi ko pa kanina, hindi po ito base o hindi po ito nakabase sa external na kaganapan. Hindi po nakabase po ito sa external kundi sa internal na attitude. Amen po ba? Internal attitude. Kung paano mo i-treat at paano mo tignan ang isang bagay, maski ito'y pinakamasaya pa, kung ang iyong attitude ay iba, malungkot pa rin. Di ba? So, ang dapat maging basihan ay internal attitude. B, attitude. Ibig sabihin, hindi lamang po nagdidepende po sa tamang circumstances. So, hindi nagdidepende sa tamang circumstances, but yung tamang attitude. Amen po ba? Amen. Ang pagkakataon o ang mga bagay-bagay ay nagpapalit. Hindi natin alam. Pabago-bago,
Pero kung may right attitude po tayo, ano man ang mangyari at anong maganap. Bumagsak ka man sa exam, bakit masaya ka pa rin? Bakit? May natutunan at matututunan ka pa rin. Napagalitan ka dahil sa iyong kapalpakan at sa iyong kapabayaan. Dapat magsaya ka bilang mga kabataan. Bakit? Attitude. Tamang attitude. Tamang attitude. Yan pa ba kayo? Yan pa po ba kayo? Mawawala na. Maaari kong kausapin ng bundok, mga puno. Huwag naman. Kasi para sa inyo po ito. Okay? Ano pa bang katotohanan? Ang happiness is a choice. Tandaan niyo po ito. Happiness is a choice. Happiness is a choice. Happiness is a choice. Ano po sabi po niya sa verse na to? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ano ibig sabihin na poor in spirit? Teka muna, huwag muna natin pag-usapan yung ibig niyang sabihin. Ano ang hindi niya ibig sabihin? Ano ang hindi niya ibig sabihin? Pag sinabing you are poor in the spirit, hindi ibig sabihin na wala ka ng value. Hindi po ibig sabihin na wala ka ng lakas ng loob. Ano pa bang hindi niya ibig sabihin? Na ikaw na yung pinakamababa. Hindi po namatay ang Panginoong Hesus. Alam niyo po ba nang panamatay ang Panginoong Hesus? Siya ang pinaka makasalanan sa lahat. Bakit? Inako niya lahat ng ating mga kasalanan. Lahat na dapat nararapat sa atin ay inako niya. So, kung titingnan natin, nung siya ipako sa krus, siya ang pinakaaba at pinakamababa sa lahat dahil ang ating mga kasalanan at ang kasalanan ng salibutan. Kasalanan mo, kapatid. Ikaw, nung nakaupo dyan, ay inako niya. Hindi siya namatay para lang sa kawalan. Namatay siya para sa atin. Yan po ang tandaan natin. Mayroon kang value. Mahalaga ka. Amen. Napakahalaga nyo dahil nandito kayo at kayo dinala ng Diyos. Hindi dahil lang sa desire ng mga leaders nyo, ng teacher nyo, o ano paman. But there is a big purpose. Bakit kayo dinala ng Diyos? Dahil kayo ay mahalaga sa harapan ng Diyos. May purpose po kayo. May significance po kayo. So huwag mo sabihin, kapatid, ang pag-istim mo dito ay dahil gusto lang mag-skip. Hindi ibig sabihin hindi ka perfect. Mga kapatid, lahat po ay nagkasala. Pero tandaan nyo, may value tayo. Namatay ang ating Panginoong Hesus para sa atin. So, tingnan nyo kung gaano tayo pinahalagahan. So, ulitin ko, ang ibig sabihin, ano ang hindi ibig sabihin po ng you are poor in spirit at mahalaga sa harapan ng Diyos dahil mismo ang bugtong na anak ng ating Ama, Diyos Ama, ay binigay niya ang ating Panginoong Hesus. Kaya mahalaga ka at dapat masaya ka. Amen po ba? Amen. So, ano ibig sabihin to be poor in spirit? Meron po tayong attitude of humility. Attitude of humility. Humility sa relasyon sa Diyos. Sino ang pwedeng magyabang sa harapan ng Diyos? Mga kapatid, sabi ko nga tayo po ay tinubos ng Diyos. Lahat ay nagkasala ni isa. Even yung sinasabi nilang Blessed Mary o Virgin Mary na ginagawa nilang Mother of God. Never na naging asawa ng Diyos si Mary. Siya ay ina ng Panginoong Hesus bilang tao. At siya ay makasalanan din. Nagkakasala at lahat ay makasalanan, wala matuwid kahit isa. Pero, dahil sa pagmamahal po ng Diyos sa atin, tayo ay kanyang pinahalagahan at ibinigay niya kanyang bugtong na anak. Magkaroon po tayo ng humility, magkaroon po tayo ng attitude of humility when it comes to relationship sa God. Ano ang kaya natin ipagmalaki sa Diyos? Wala. Nandiyan pa po ba kayo? Amen.
Lahat, pastor man, leader man, pantay-pantay. Na kami, at pare-parehas po tayo na tinubos. At tinubos ng Diyos. Para sa ating mga kasalanan. Okay? Tinubos para tayo maligtas. So, poor in the spirit, humility. Humility, hindi ibig sabihin, mababa ka. Humility, mayroon kang pagpapakumbaba. Pagkaroon ka ng humility, hindi ibig sabihin mayroon ka na lahat. Alam nyo, even sa isang maliit, ito palagi kong sinasabi, even sa maliit na bata, may matututunan ka. So wala tayong pwede ipagmayabang. Ikaw man ang pinakamatalino, tingnan nyo maging observant po kayo. Ikaw man ang pinakamatalino sa klase. May imperfection pa rin yun at kailangan pa rin niya ang kapwa niya. At higit sa lahat, kailangan po niya ang Diyos. Amen po ba? Amen! Sa karanasan ko at sa tagal, sa mundong ibabaw na to, from elementary, high school, even college, may mga matatalino. At itong mga matatalino na to, sa sobrang yabang, anong naabot? Na parang kaya na nila ang kanilang sarili. Anong napala? So kadalasan po dito, pag nakikita po natin is yung mga mapagkumbaba. Isipin natin ito, may kasabihan, di ba, no man is an island. Bakit? Kailangan po natin ang isa't isa. Wala pong perfect. Wala pong alam ko na lahat. Hindi ko na kailangan. Pag nakakakita tayo ng taong gano'n, for sure, pagbagsak ang kanyang abutin. Humility is admitting na hindi mo alam lahat. Na kailangan mo isang tao. Humility, hindi lamang po umiikot sa iyo ang mundo. Hindi lamang umiikot sa iyo ang mundo. Mga kapatid, gustong ma-realize dito at gustong kong mapag-aralan at makita natin ng bawat isa. Katalino ka man, kagandahan ka man o kagwapuhan ka man, katangkaran ka man o ano pa man quality na nakakaangat ka sa iba. Kapatid, hindi po umiikot sa iyo ang mundo. Humility is admitting God that you need help. That you need His help. Bakit po kailangan po na magkaroon pa ng camp ng ganitong mga bagay? Para maging popular, maging sikat si Bishop o yung grupo na to. Hindi sana nag-artista na lang kami. Pwede ba? Patayon nyo pumayag! Kasi po ito yung utos ng Diyos at una, kailangan po. Especially kayo mga kabataan. Of course, hindi lang po kabataan to, pero kayo sa inyong mga murang edad, napakapapalan nyo. Dahil may mga ganitong pagkakataon na mas deeper po na makikilala nyo po ang Diyos. Okay? So, ika-classify po natin tatlo. Ano po yung mga benefit? Ano po yung makukuha na po natin na benepisyo o 3 benefits of humility? Andiyan pa ba kayo? Naiinitan na ba kayo? Natural lang yan. 3 bagay po. At hindi na natin pakakabahin. Alam ko, 30 minutes lang po. Ang pinaka-maximum po natin. Nakakabawas ng stress. Humility reduces stress. Ayaw nyo mag-agree, ha? Humility improves. Obserbahan nyo to, relationship. And humility
releases God's power. Tatlong bagay. Humility releases God's power. Humility improves relationship. And humility reduces stress. Sa mga natural na mayabang, kumusta? Di ba kayo na-stress sa kayabangan nyo? At makikita nyo to sa mga mayayabang na tao, lahat na lang yata pinangako at alam nila, sa totoo lang, nakaka-stress. Di ba? Ayaw umamin, Ayaw nyo umamin. Nakaka-stress to. Naranasan nyo na ba to? Huwag kayong mag-alala. Masi kami. Ako sabi ko nga ako na yung pinakamayabang sa lahat ng mayabang. Kaya lang nakakapagod. Nakaka-stress. Hello? Dahil sa iyong kayabangan, gagawin mo ang lahat. Di ba? Dahil sa iyong kayabangan, sinasagasaan mo lahat. Pasan mo tuloy ang daigdig. Biruin mo, dahil sa iyong kayabangan, kaya mong sagutin lahat, kaya mong akuhin lahat, alam mo lahat. Hello? Alam ko, maski sa yung murang edad, naranasan nyo na rin yung ganun. Maski hindi alam dahil sa kayabangan, inaako na. Humility reduces stress. Happy are the poor in the spirit, for the kingdom of heaven. Ano po mangyayari? Makakasama sila sa kanyang kaharian. Mga kapatid, lahat po tayo ay may mga pangailangan. Lahat po tayo ay may pagkukulang. And especially as we go on sa ating buhay, kailangan po natin ang isa't isa. Kailangan higit sa lahat ang Diyos. Amen po ba? Amen! So huwag kang magmayabang sa kapwa mo tao. Kasi pag nagmamayabang ka na, hindi ka na tatanggap ng ano pamang tulong at ano pamang. Alam niyo natin, sabi ko nga, even sa pinakabata, may matututunan ka dyan. O sabihin na natin yung pinaka walang alam sa klase. Obserbahan niyo to maski yung walang pinaka-alam sa klase. Sabi ko nga, for more than 50 years existing sa mundong ito, marami na nangyayari. Yung kasi ako magaling akong mang-bully. Hindi po uso ngayon ng tawag na bully 4 years after ng college po namin, yung tinatawag naming payat at pandak, mas pandak pala ako sa kanya. Nakita ko siya after 4 years, pambira, nakaganyan na ako. Binabatukan ko pa yun. Ano yung bagay na yun? Even sabi ko nga, yung walang alam sa klase, marami ka matututunan dyan. Diba? Hello? Tandaan po natin, ang pagtalon tayo, pag may puso po tayo na mapagkumbaba, the more na marami po tayong nalalaman, the more na natututo tayo, the more marami tayong na-acquire na knowledge po. At ito ay magiging malaking tulong sa atin. Humility improves relationship. Sige nga, sinong gustong maging kaibigan